Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Miat Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today is October 29, 2025 and our topic is all about ikaw ba ay victim or victor? So our concept is all about victory of Christ. So ang tagumpay ni Kristo ay kanyang ganap na pagtatagumpay laban sa kasalanan, kamatayan at kay Satanas sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. So, sa krus is pinasak niya yung kapangyarihan ng kasalanan at nilupig yung kamatayan at tinanggalan ng kapangyarihan ang kaaway. So, dahil dito, tayo ay nabubuhay hindi bilang mga biktima, kundi bilang mga tagumpay sa pamamagitan ni Kristo. So, our Bible readings for today is all about 1 Corinthians chapter 15 verse 57, ASND version. Pero salamat sa Diyos na nagbigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. So dadako na tayo sa ating teaching. So yung first teaching is Jesus came to overcome sin. So si Jesus ay dumating upang wasakin ang kapangyarihan ng kasalanan na umaalipin sa sangkatauhan. So sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo sa krus is binayaran niya ang kabayaran ng ating kasalanan at binigyan tayo ng bagong buhay. So dahil dito, may kalayaan tayong mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Second came to conquer death. So, ang muling pagkabuhay ni Jesus ay patunay na tinalo niya ang kamatayan. So, wala nang kapangyarihan ang libingan sa mga nananalig sa Kanya sapagkat may katiyakan na tayo'y mabubuhay magpakailanman. Dahil si Kristo ang ating pag-asa sa gitna ng takot at kamatayan. And last is Jesus came to defeat Satan. So, sa krus, Natalo ni Jesus si Satanas at inalisan ito ng anumang kapangyarihan laban sa mga mananampalataya. So, hindi na tayo alipin ng kasinungalingan at tukso sapagkat si Kristo ang ating tagapagtanggol dahil ang tagumpay ni Jesus ay ating tagumpay din sa araw-araw. So, ngayon dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is don't live in sin, claim Christ's victory. So, wag nating hayaan na kontrolin tayo ng kasalanan. Sa halip is tanggapin at isabuhay natin ang kalayaang ibinigay ni Kristo. So, dapat tayo lumakad sa katwiran sapagkat tumanggap tayo or tagumpay na tayo sa Kanya. Dahil ang pagsunod kay Jesus araw-araw ay tanda ng tunay na panalo. Second is don't be afraid of diseases and death. So, ang sakit at kamatayan ay hindi dapat katakutan sapagkat si Kristo ay tinalo na ang mga ito. So, ang ating katawan ay maaring manghina, ngunit ang ating espiritu ay buhay kay Kristo magpakailanman. So, dapat tayo magtiwala sa Kanya sapagkat siya ang ating Panginoon ng buhay. So, last is don't be deceived by a disarmed enemy. So, si Satanas ay natalo na. So, huwag tayong magpadala sa kanyang mga kasinungalingan. Dapat lumabad tayo gamit ang salita ng Diyos at manindigan sa katotohanang tayo ay ligtas at tagumpay kay Kristo. Dahil ang kaaway ay wala ng kapangyarihan sa mga pananampalataya na may pananampalataya sa Panginoon. So ngayon dadako na tayo sa ating last part sa our discussion. And our discussion talks about why did Jesus come to earth? So si Jesus ay dumating sa lupa upang iligtas tayo mula sa kasalanan, talunin ang kamatayan at gapiin si Satanas. So, dumating siya hindi upang hatulan tayo, kundi upang magbigay ng kaligtasan sa lahat ng nananalig or mananalig sa Kanya. So, natutunan ko na sa pamagitan ni Kristo, ako ay hindi na tayo alipin, kundi isang anak ng Diyos na may tagumpay sa lahat ng laban ng buhay. So, kaya sa ating pang-araw-araw na buhay is piliin nating lumakad sa tagumpay ni Kristo, sa kabanalan, sa kapayapaan at sa pananampalataya. So let's pray. Lord God, maraming salamat po sa iyong tagumpay sa krus na nagbigay sa amin ng kalayaan at buhay na walang hanggan. Lord God, tulungan mo po kami mamuhay bilang isang tunay na victor at hindi bilang victim na may lakas at pananampalataya sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen.